Iktisadul Islami. Kasi ito po yung focus natin. Ito yung main natin. Iktisad al-Islami. نشأت وتطور العلم الاقتصادي الإسلامي برغم من حداثة المصطلحات الاقتصاد الإسلامي إلا أن قضايا وموضوعات الاقتصاد الإسلامية قديمة بل ارتبط ظهورها بظهور الشريعة الإسلامية التي جاءت منظمة لشؤون الفرد والمجتمع في مختلف الجوانب الحياة. ما شاء الله. So dito po al-iktisad al-Islami nasha'atu wa tatawwar al-ilm al-iktisad al-Islami. Bagaman bago pa lamang ang paggamit ng terminong al-iktisad al-Islami, Islamic economics, ang mga usaping paksa nito ay matagal nang umiiral. Ito ay hindi maihiwalay sa paglitaw ng Sharia Islamiyya na nag-oorganisa ng lahat ng aspeto ng buhay ng tao at lipunan. Kasama na ang larangan ng pananalapi at ekonomiya. Batayang prinsipyo sa Islam, ipinagbabawal ang riba, interes. Halimbawa niyan, ang pagbabayad ng interes sa utang ay bawal dahil ito ay nagdudulot ng pagsasamantala. Ipinagbabawal ang ihtikar, monopolyo. Halimbawa niyan ang pagtatago ng mga pangunahing bilihin para itaas ang presyo ay mahigpit na ipinagbabawal. Inayos ang sistema ng palitan, exchange, tabadol. Halimbawa niyan, ang kalakalan po ay dapat patas, walang panlilinlang o pandaraya. Kinikilala ang pribadong pagmamay-ari at kolektibong pagmamay-ari. Anong halimbawa niyan? Ang halimbawa po niyan maibigay natin ay maaaring magmay-ari ang isang tao ng lupa, ngunit may limitasyon kung ito'y makakasama sa lipunan. Anong po ang papel ng maulama? Ang papel po ng mga ulama dyan, ang mga unang Muslim na scholar ay nagsaliksik tungkol sa hatol ng Islam sa mga gawaing pang-ekonomiya at nagmungkahi ng mga solusyong batay sa Sharia. Kadalasan nakapaloob ang mga discussion sa iba pang larangan ng agham tulad ng fiqh, tafsir at hadith. Mga mahalagang aklat po na may mga isinulat na aklat na nakatutok sa aspeto ng ekonomiya. Kitab Al-Kharaj ni Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim. Sino yan? Sino si Abu Yusuf? Estudyante po ni Imam Abu Hanifa. Mayroon po siyang aklat na Meron siyang aklat na si Abi Yusuf Yaqub ibn Ibrahim. Namatay siya noong 182 Hijri. May kitab po siya na Anong pangalan kitab niya? Kitabul Kharaj. Nauna pa yan si Abu Yusuf kay Adam Smith. Nauna pa yan si Abu Yusuf kay Alfred Marshall. Allahu Akbar. Okay. Dito po sa Kitab Al-Kharaj ni Abu Yusuf Yaqub bin Ibn Ibrahim, Al-Hanafi, 182, namatay siya noon. Kitab na Al-Iqtisab fi Rizqil Mustatab, yung kitab na Kitabul Iqtisab fi Rizqil Mustatab ni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Ito po yung tinatawag sa madhab ng Hanafiya po as-sahiban. Si Abu Yusuf at saka si Muhammad. Pag marinig ninyo ang mustalahat, ang terminolohiya na tinatawag na sahiban sa madhab ng Hanafiya, ang ibig sabihin niyan ay si Abu Yusuf na estudyante ni Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa, at si Muhammad na estudyante rin niya, si Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Yan po yung sinatawag na sahiban, yung dalawa na yan, si Yusuf at saka si Muhammad, ay estudyante ni Abu Hanifa. Si Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani, meron po siyang kitab na mayroon po siyang kitab na Kitabul Iqtisab fi Rizqil Mustatab li Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Merong Kitab Al-Kharaj li Yahya bin Adam al-Qurashi, Yahya bin Adam al-Qurashi.
May kitab din na ano, may kitab din diyan sa presentation. May Kitabul Amwal li Abi Ubayd al-Qasim bin Sallam, no? والتي تضمنت بعضها إلى جانب القضايا الفقهية إشارة وتحليلات الاقتصادية. No? May apat na kitab tayo diyan ni Abu Yusuf, ni Muhammad Hasan bin Al-Hasan al-Shaybani, ni Yahya bin Adam al-Qurashi, ni Abu Ubaid al-Qasi bin Sallam. Ang kitab nila ay Kharaj, Kitab al-Iktisab fi Rizq al-Mustatab, at saka Kitabul Kharaj, at saka Kitabul Amwal. So, dalawa pala ang kitab ng Kharaj. Yung kitab na Kharaj kay Abu Yusuf at saka kitab na Kharaj kay Yahya bani Adam al-Qurashi. Yan po ang isa lalabas sa exam, sa final exam, inshallah. Lahat ng kitab ng mga fuqaha sa economics. Okay. Ang mga aklat na ito po, ang mga kitab na ito ay hindi lamang fiqh, kundi naglalaman din ng mga pagsusuri at komentaryo sa ekonomiya. Yung nabanggit natin na mga kitab kanina, na Kitabul Kharaj li Abi Yusuf at Kitabul Kharaj li Ibn Yahya ibn Adam, Al-Kitab Al-Iktisab fi Rizqi Al-Mustatab, Al-Kitab Kitabul Amwali Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Lahat niyan ay hindi lang fiqh, kundi pagsusuri at komentaryo sa ekonomiya. Anong halimbawa niyan sa practical na application natin? Sa kitab po Al-Kharaj ni Abu Yusuf, ipinaliwanag ang paraan ng pagtitipon at paggugol ng kita ng Estado. Tandaan natin, sa kitab na Kharaj po ni Abu Yusuf, na estudyante ni Abu Hanifa, ipinaliwanag ang paraan ng pagtitipon at paggugol ng kita ng Estado. Ngunit, ang mas malalim na layunin nito ay reforma sa pananalapi upang mapataas ang produksyon at makamit ang pang-ekonomiyang kaunlaran ng Ummah al-Islamiyah. Anong halimbawa niyan? Paano dapat kolektahin ang buwis, kharaj, at saan ito dapat ilaan upang makinabang ang lahat. Allahu Akbar. So, pangunahing mensahe po dito, no? Ang ekonomiya sa Islam ay hindi hiwalay sa agham noong una, kundi bahagi ng fiqh at iba pang pasensya. At iba pang siyensya. Sorry. Ngunit, malinaw na mula pa noon, binigyan din ng Islam ang pagbabawal sa riba, pag-alis sa monopolyo, katarungan sa palitan at tamang paggamit ng yaman. Ang mga klasikong aklat ay nagsilbing pundasyon ng modernong Islamic economics na nakikita natin ngayon. Anong halimbawa niyan? No? Kung ang isang modernong Muslim na estado, no, na may magpapatupad ng Islamic economics, gagamitin nito ang prinsipyo ng Kitab Al-Kharaj upang tiyakin na ang pondo ng gobyerno ay nagagamit para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan imbis masayang sa mahirap banggitin, corruption o interest ng ilang tao, no? Kaysa sa imbis na masayang sa corruption o interest ng ilang tao. Wahakada. Sheikh Yusuf Al-Awwal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yung sa Islamic economic. So, ang itisad, ang economics sa Islam, na una, ang mga estudyante ni Abu Hanifa, before ni Adam Smith o Adam Marshall at lahat ng Western na economics. May mga aklat ang apat ang tao para sa istisad ang sa economics. Si Abu Yusuf, si Muhammad bin Shaybani, si Yahya ibn Adam Qurashi, at ang apat, hindi ko nagpasa kong nota, presensya. At may mga guidelines sila
sa ilang kharaj, ano ang bawal, haram o halal sa mga interaction sa economics man, kung ang riba, ang monopoly at iba pa. Barakallahu fiik. Sheikh Yusuf, jazakallah khairan. Tama po, Masya Allah, mumtaz. Okay, sino magdagdag? Ya ikhwan wa akhawati, Islamic economics na tayo. Wala na tayo doon sa conventional economics. Next week, Islamic economics at kukunin natin yung Nizamul Islami o Nizamul Iktisad al-Islami. Inshallah.